Makibukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 5, 8 to 12. So nasa huling part na po tayo ng ating series na yung Beatitudes o yung mga katangian ng mga pinagpala. So yung mga pinagpala, yun yung mga anak ng Diyos. Sila po yung mga kabilang sa mapapapunta sa kaharian ng Diyos. Ito hong Matthew 5, chapter 3, verse 12. Ito ang karakter ng mga tunay na anak ng Diyos, mga Kristiyano, sila iyong mga tinubos ng Panginoong Hesukristo. Yan ho yung ating naging series, Matthew chapter 5, 3, verse 12. So tayo ay papunta na sa panghuling bahagi, yung 8 to 12. Pero basahin na natin ng buo. 5, 1 to 12. Say amen po pag andun na. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, ay lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamahalin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa lalangit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ho ay direktang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo nung panahong iyan. Kaya makikita natin yung mga tunay na Kristiyano, mga pinagpala ang tawag ng Diyos. Alam niyo ho, may nilabas ang US Sun Magazine tungkol sa listahan ng pinakamayayamang tao na nag-exist sa mundo. Si Elon Musk ay meron 208 billion na asset. Siya yung may-ari ng Tesla and SpaceX. Sumunod sa kanya, si Jeff Bezos, merong 195.7 billion, siya yung may-ari ng Amazon. Pangatlo sa kanya, si Bill Gates na merong 134 billion na may-ari ng Microsoft. Pangapat po, si Mark Zuckerberg, merong 101 billion, may-ari ng Facebook. Sumunod po si Larry Page, merong 89.4 billion, may-ari ng Google. Kasabay niya si Sergey Brin, 86.5 billion ng Google. At panghuli sa listahan, si Jack Dorsey na may 13.1 billion may-ari ng Twitter. Sa pamantayan ng mundong ito, ang mga pinagpala ay ang mga taong ito. Si Elon Musk, si Bezos, si Bill Gates, si Zuckerberg, si Larry Page, si Sergey, si Jack. Ito yung mga pinagpala sa pamantayan ng mundong ito. Gayon din sa mata ng mga sakim, makamundo at mga makalamang Kristiyano o mga hindi Kristiyano, ito yung pamantayan para sa kanila ng totoong pagpapala.
Take note sa mga sakim, makasarili, makamundo, at mga taong walang ibang ninanais kundi ang kayamanan ng mundong ito. Ito yung basis ng pagpapala para sa kanila. Wow, may 208 billion. Para sa mga tao ng mundong ito na wala kay Kristo, ito talaga ang basis para masabi na pinagpala ang tao. Kailangan marami kang pera, meron kang isang malaking kumpanya, kailangan ikaw ay tinitingala, kailangan ikaw ay merong mga bagay na wala ang ibang tao. Pero hindi ho sa pamantayan ng Diyos. Hindi kailanman naging pamantayan ng Diyos para sabihin pinagpala ang isang tao yung bilyonaryo ka. Sa binasa ho natin, ang nakita natin doon na una sa mga napag-aaralan natin, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. For in the Spirit, yung mga taong hindi umaasa sa mga material, makalaman, makamundong bagay, kundi si Kristo ang inaasahan, sila raw yung pinagpala. Sabi sa unang binasa natin sa chapter 3. Pinagpala daw yung mga nagdadalamhati. Hindi yung mga nag-enjoy sa kanilang kayamanan, hindi yung mga nag-enjoy sa mga kaaliwan sa mundong ito. Yung mga nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan, sila daw yung mga pinagpapala, yung mga alam nila na sila ay makasalanan at kung wala si Kristo sa kanilang buhay, wala silang pag-asa. Pinagpala raw yung mapagpakumbaba, yung mga humble. Humble sa harap ng Diyos, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop sa salita ng Diyos. Pinagpala din daw yung may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. At daw yung mga taong pinagpala, yung mga laging gusto nilang sumunod sa kalooban ng Diyos, na pagdating ng araw ng paghahanap sa Diyos, pagsamba sa Diyos, nais nilang sumunod palagi. Ito daw yung mga pinagpala, hindi raw yung mga tao na Lunes hanggang Linggo, puro pera ang nasa isip, Lunes hanggang Linggo, puro pagkakamit ng pera ang nais makamtan. Hindi daw yun yung wala sa listahan ni Jesus yun eh. Ang nasa listahan niya, ito, yung pinagpala din daw yung mahabagin. Mahabagin sa kapwa, mahabagin sa mga kaluluwa ng nawawala. At pangwalo, pinagpala daw yung may mga malinis na puso. Alam niyo, sa pagninegosyo, bihira yung merong malinis na puso. In realidad naman talaga, lahat ng tao, walang malinis na puso. Pinagpala yung mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Pinagpala yung mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makikita ho natin, very different o iba yung description o pahayag ng Panginoong Jesucristo sa mga taong pinagpala kaysa sa pamantayan ng mundong ito. Sa pamantayan ng mundong ito, kung ikaw ay maraming pera, ikaw ay CEO ng isang kumpanya, may lupa ka, may maganda kang bahay, marami kang kotse, iyon yung pagpapala. Sa pamantayan ng makalamaan at makamundong-mundong ito, yun ang pamantayan. Pero iba ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo, iba ang tinuturo ng Biblia. At natapos na ho natin yung tatlong parte ng mga pinagpala. Nasa huling parte na tayo, yung chapter 5, verse 8 to 12. Ang title ho ng message, ang mga mamamayan ng kalangitan. Inuubo ka, Matthew. Pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin.
Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Tatlo lang ho yung puntos natin. At ang title ng ating message, ang mga mamamayan ng kalangitan. Una, pinagpala yung may malinis na puso. Pangalawa, pinagpala yung mga pinagmumulan ng kapayapaan. At pinagpala yung mga inuusig dahil kay Kristo. So nakita natin, iba ho ang pamantayan ng mundong ito tungkol sa pagpapala, iba ang pamantayan ng Panginoong Jesucristo tungkol sa pagpapala. Alam nyo, sa mundong ito ay ang habol talaga ng tao na wala kay Kristo kung pera. Pera, katanyagan, kayamanan, kasikatan. Pero kailanman ho, hindi nasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga pinagpala, wala siyang sinabi na pinagpala yung mga CEO ng kumpanya, wala siyang sinabi na pinagpala yung may mga malalaking bank account, pinagpala yung may mga minalang maraming lupain, wala akong sinabing gano'n. Ang sinabi sa huling pag-aaralan natin at ang ating unang puntos, pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pero, ito ang malaking tanong. Paano magiging malinis ang puso ng isang tao kung ang sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9 to 10 na ang puso raw ng tao ay mandaraya at ang puso ng tao ay pinagmumulan ng lahat ng kasamaan at kasalanan at sinisiyasat ng Diyos ang puso ng tao. Paano? Paano magiging malinis ang puso ng isang tao kung ang sinasabi ng Biblia na ang human heart ang pinakamandaraya at pinakanabubulok na meron sa katawan ng isang tao. Paano? Yun ay isang malaking katanungan na kailangan nating masagot. Paano magiging malinis ang puso ng isang tao? Kung ang sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay mandaraya. Wala akong ibang paraan para maging malinis ang puso ng tao, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, magiging malinis ang puso ng tao. Sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo, magiging malinis ang puso ng tao kung sasampalataya siya at magtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Ang kanyang mandarayang puso ay lilinisin ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ilalagay sa kanya ang kabutihan at katwiran ni Jesus. Kaya wala hong ibang paraan para maging malinis ang puso ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Una, magiging malinis ang puso mo kung sasampalataya ka kay Kristo, susunod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ay magiging tahanan ng Espiritu Santo, babaguhin ng Espiritu Santo ang puso mo, at ito yung magiging dahilan para mapalitan yung puso mo na mandaraya, yung puso mo na puno ng kabulukan, papalitan niya ito ng isang puso na laman, puso na kayang magmahal at puso na may kalinisan dahil kay Kristo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang sabi ho ng Roma chapter 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa nito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, si Matthew Hanan.
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, bibigyan ka at tatahanan ng Espiritu Santo. At dahil dito, bibigyan tayo ng isang puso na nilinis, pinuno ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At yun lamang ho ay posible dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi kailanman kaya ng tao na magkaroon ng malinis na puso nang sa kanyang sariling gawa lamang. Kahit ho, ulit-ulitin natin ng mga gawa natin, kahit anong pagsisikap natin, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng malinis na puso kung hiwalay tayo kay Kristo, kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ito ay biyaya lamang ng Diyos sa atin. Yan yung sinasabi ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith, and it's not from yourself. It is the gift of God, not by works. Dahil sa pananampalataya kay Kristo, tayo'y naligtas. Biyaya ito ng Diyos, at dahil sa kaligtasan ito, nagkaroon tayo ng isang malinis na puso. At pinagpala ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Alam niyo ba ang nagiging bunga ng malinis na puso sa tao? Pagkatapos mong sumampalataya kay Kristo, magkakaroon ka ng malinis na puso. Ang magiging bunga nito ay ang puso na mapaglingkod sa Diyos. Ang bunga ng malinis na puso na galing sa pananampalataya kay Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pagkakaroon ng puso para sa paglilingkod sa Diyos. Ni-remind ko nga ho kanina, meron tayong application form para sa membership. Actually, ang purpose lang ho naman niyan, para makilala natin, malaman natin kung sino yung gustong maglingkod sa iglesyang ito. Yun ho kasi ang kailangan nating isagawa sa iglesyang ito para may ayos natin ang sistema. At least pag nag-apply ng membership ang isang tao sa loob ng iglesyang ito, alam natin gusto niyang maglingkod. Ngayon, meron tayong aasahan sa kanya na commitment, meron tayong aasahan sa kanya na responsibility. Sa mga hindi naman mag-apply ng membership, alam natin at hindi natin sila maaasahan pagdating sa paglilingkod. Kaya nga ho, bakit natin ito ginagawa? Kasi ho, ang taong niligtas ng Panginoong Jesucristo, bibigyan niya ito ng puso para sa paglilingkod. Hindi mo tayo niligtas ng Panginoong Jesucristo para magbutas lang ng upuan, para magpakasasa sa mundong ito. Isang ang unang layunin, kaya tayo niligtas ng Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong puso para magkaroon tayo ng puso para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya saan ba mapapakita ng isang taong tinubos na Jesus ang kanyang pagnanais sa mapaglingkuran ng Diyos? Wala hong ibang lugar, ang iglesia lang po. Tanging sa iglesia, may papakita ng tao ang nais niyang paglilingkod sa Diyos. Pastor, pwede naman siyang maglingkod sa labas Pero dapat naka-oversight o nasasakop iyon ng lokal na iglesia kung saan siya kabilang. Kaya nga ho, lahat ng ministeryo, yung ating Bible study, yung ating evangelism, yung ating worship, lahat ho yan naka-oversight sa isang local church. Pag gumagawa ang tao ng wala siyang local church, ng mga gawain tungkol sa Diyos, ang tawag ho ron, quorum, para lang siyang bumibiyahe ng tricycle na walang prangkisa. Kaya nga ho, meron tayong membership. Ngayon, pag na-establish ang membership, alam natin kung sino yung mga nais maging membro ng church, nais maglingkod sa Panginoon, at sila ho, yung mga possible na officer pagdating ng panahon. Sa kanila tayo makakuha ng magiging elder kung sakali, deacon kung kalooban ng Panginoon, treasurer, at mga makakasama natin pag nagsimula tayong ipasok sa SEC ang iglesyang ito. Kaya nga ho, yung mga kinoconvict ng Panginoon na magpa-member sa church, pwede ho kayong kumuha ng application form, libre lang yan, pipilapan nyo, ipapasa nyo ho sa amin. Tapos magkakaroon tayo ng pag-aaral
ng 6 na buwan, 6 na linggo. Pagkatapos ng 6 na linggo, yung hindi na baptize, pwede na kayong magpabaptize. Pagdating ho ng January, magko-covenanting lahat tayo ng mga miyembro. Tapos itong mga miyembro na ito, tayo ho yung mag-a-apply sa SEC para sa gobyerno ng iglesyang ito. Yun ho, para maging tama at maayos yung paglilingkod natin, kailangan natin ng sistema. Without system, mahirap po yung paglilingkod natin. Hindi natin alam kung sino yung magiging committed. Hindi natin alam kung sino talaga yung member ng church. At least, pag dumating yung panahon na habang tumatagal, nakasistema tayo, nakikita natin kung paano kumikilos yung Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun ang bunga ng malinis na puso sa tao. Nagnanais siyang maglingkod sa Diyos. Sumunod ho, ang bunga ng malinis na puso ay sincere po yung paglilingkod niya. Sincere. Hindi ito hindi ito mapagpanggap. Yung halimbawa, wala si pastor, walang gagawin. Halimbawa, hindi siya nakikita ng kapwa niya Kristiyano, hindi niya nagagawin yung paglilingkod. Yung mga tao ho na nilinis ng Diyos ang puso, sila ho ay maglilingkod sa Diyos ng merong katotohanan at sincero. Hindi ho divided yung puso niya. Ang puso niya talaga siguradong para kay Kristo. Sumunod ho, yung mga tao na binago ang puso, palagi nilang tinitignan yung kanilang sarili, binabantayan yung kanilang puso, baka ito ay mali at ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. At ang isa ho sa bunga din ng malinis na puso ng tao ay yung kinasusuklaman niya yung kasalanan. Tapos na kayo, Chloe? So, ang bunga ho ng malinis na puso sa tao ay kinasusuklaman niya ang kasalanan, umiiwas siya sa lahat ng klase ng kasamaan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano yung ating point? Ang point natin, hindi kayang ma-achieve ng tao ang malinis na puso sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, sariling pagsisikap. Ma-achieve lamang ng tao ang malinis na puso sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung siya ay sasampalataya kay Kristo, siya ay bibigyan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang maglilinis sa kanyang puso. At ito ay sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos. Ang magiging bunga ng malinis na puso ay paglilingkod sa Diyos. Ang magiging bunga ng malinis na puso ay pagkamuhi sa kasalanan, pag-iwas sa kasamaan at kasalanan. Yun yung point ng ating unang puntos. Hindi mo kaya, kapatid, magkaroon ng malinis na puso kung sariling lakas o gawa mo lamang. Sabihin ko sa iyo, araw-araw yung puso at isip mo nakapag-iisip ng masama, nakakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Pero kung kasama mo si Kristo at nasa iyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung malinis na puso na galing sa Diyos, yun ay kaya niyang gawin. So ito yung challenge sa atin. Ipurso natin ng Diyos. Para magkaroon tayo ng malinis na puso, hanapin natin, pagsikapan natin ang Diyos na makamtan, ang Panginoong Jesucristo mismo. Dahil siya lamang ang way para magkaroon ka ng malinis na puso. Para maranasan mo yung totoong pagpapala. Pangalawa, basahin mo palagi yung Biblia. Basahin natin yung Bible, kapatid.
Simulan nating basahin ang Biblia, Genesis to Revelation. Matthew to Revelation to Genesis to Malakias. Siyasatin natin doon ang salita ng Diyos para makita ho natin yung tinuturo ng Biblia. Kagaya na lamang nung pinag-aralan natin, ang mga pinagpala pala, may pamantayan ng Diyos. Hindi pala kagaya ng una kong binasa na sila Elon Musk, sila Bezos, sila Bill Gates. Hindi pala sila ay yung kabilang sa pamantayan ng Panginoon tungkol sa pagpapala, hindi pala material. Ang mga pinagpala pala ay kagaya nito, merong malinis na puso. At ang malinis na puso ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ito ay gawa at biyaya ng Diyos. So para makamtan mo ito, ang challenge, ipurso mo ang Diyos. Ipurso mo ang Panginoong Jesucristo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Huli po, manalangin ka ng malinis na puso. Pray for the purity of heart. At sabi, ang biyaya daw nito, pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Makikita nila ang Panginoon sa buhay na ito. Pastor, hindi nga namin nakikita, Espiritu ang Diyos. Makikita nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang kapwa. Makikita nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Makikita nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilos sa kanilang buhay. Dito sa buhay na ito. Bukod doon, makikita nila ang Diyos sa darating na buhay. So yun yung pang sinasabi ng pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pangalawa ho, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na anak ng Diyos. Una ho, ang mga Kristiyano talaga tinawag para magkaroon ng kapayapaan. At binigyan ka ng bagong puso, ang susunod sa isang malinis na puso ay pagkakaroon ng kapayapaan. Pero tignan muna natin yung maling paraan ng pakikipagpayapaan. Diba? Sabi, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pero tignan muna natin yung maling paraan ng pakikipagpayapaan. So hindi pala, pastor, dapat din makipagpayapaan basta-basta. Meron palang pagiging peacemaker na tinuturing. Titignan muna natin ano yung maling paraan ng pakikipagpayapaan. Una ho, ang pakikipagpayapaan na nakikisama sa mga hindi mananampalataya na parang parehas lang kayo ay maling paraan ng pakikipagpayapaan. Hindi kailanman pwedeng magsama si Jesus at si Satanas. Hindi kailanman pwedeng magkaroon ng kapayapaan, ng kasamaan at ang kabutihan. Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang Diablo at ang Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo ho yan. So kung tayo makikipagpayapaan sa mga hindi mananampalataya na parehas natin sila, gagayahin natin kung ano ang ginagawa nila at pinamumuhay nila, mali po yun. Pwede natin silang pakisamahan pero wag tayong makisama. Makisama pero wag makisama. So pag masama na yung ginagawa, hindi na tayo pwedeng makipagpayapaan doon. So yun yung unang maling paraan ng pakikipagpayapaan na yung mga wala kay Kristo, gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, makikipagpayapaan ka sa kanila, tuturing mo sila na kapatid, hindi ho ganon. Hindi kailanman pwedeng maging magkapatid si Satanas at ang Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng maging magkaibigan ang Diablo at ang Panginoong Jesucristo. Sumunod ho, yung pakikipagpayapaan na isasantabi ang katotohanan. Hindi ho tayo pwedeng makipagpayapaan na isasantabi natin ang katotohanan.
We must not so seek peace with others as to wrong truth. Buy the truth and sell it not. Sabi nga, hindi tayo pwedeng makipagpayapaan na maikokompromiso ang katotohanan. May sinero ko kanina, hindi yung sa Facebook, ang sabi ron, hindi tayo nagpunta sa church, hindi tayo pupunta sa church para sa emosyon, sa yung ikukan yung damdamin natin. Hindi ho. Ang isang dahilan, bakit nandito tayo sa church para sa katotohanan. At yun ho yung isang bagay na hindi pwedeng maikompromiso para sa kapayapaan. Hindi ka pwedeng makipagpayapaan alay may sasantabi yung katotohanan. Sabi nga ng Kawikaan 23, verse 23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa, pahalagahan mo ang mga ito at huwag papabayaang mawala. Kung hindi na ho pinipreach ang katotohanan sa pulpitong ito, kung ang pinipreach na lang ay yung opinion ng tao, kung ang pinipreach na lang yung joke time, kung ang pinipreach na lang dito ay tungkol sa politika, hindi na ho kailangan mag-exist ang simbahan ito. Dahil anything na wala sa katotohanan, wala akong kabuluhan sa harapan ng Panginoon. So hindi ho tayo pwedeng makipagpayapaan na maisasantabi ang katotohanan. Mga kapatid, kung meron kayo dapat unang iporso ang Diyos, at pag pinurso niyo ang Diyos, makikita niyo ang truth. At sabi ng Bible, the truth will set you free. Nung ako ho ay bagong Kristiyano, hindi mahalaga sa akin ang truth noon. Alam niyo, mahalaga sa akin noon, yung emosyon, yung hype, yung katuwaan, yung kasiyahan. Pero habang inaaral, binabasa ko ang Biblia, nakita ko ang pinakamahalagang bagay, ang katotohanan, at ang katotohanan ay makikita lamang kay Kristo. Kaya nga sabi niya, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya po mga kapatid, every time na andito kayo, lagi niyong ipupurso, bakit nga ba ako nasa church? Para sa katotohanan. For the truth. Kaya hindi ho na tayo pwedeng makipagpayapaan na isasantabi ang katotohanan. Marami ho ngayon mga grupo na nagko-compromise ng truth para magustuhan ng kapwa nila. Marami hong mga Kristiyano rin na kinakalimutan na yung katotohanan para lang mahalin sila ng kapwa nila, para lang magustuhan sila ng kapwa nila, para lang makapag-fellowship sila sa kapwa nila. Pero hindi ho pwede yun. So meron tayong dalawang bagay na hindi pwedeng isantabi sa pagiging peacemaker. Ano ho yun? Una ho, yung hindi tayo pwedeng makipag-peacemaker sa mga taong wala kay Kristo na parang parehas tayo nila. Sumunod ho yung katotohanan. So ano yung mga sumisira sa pagiging peacemaker? Una ho yung self-love, sobrang pagmamahal sa sarili. Sobra tayong mapagmahal sa sarili, hindi na natin kaya makipagpayapaan kahit sa mga kapatid natin sa pananampalataya at alang-alang sa katotohanan. Yung pride. Sobrang pride, wala na tayong panahon para sa pakikipagpayapaan sa mga kapatid natin, pakikipagpayapaan sa kapatid natin kahit sa katotohanan nito. Sumunod ho yung jealousy at inggit, ganyan. So paano natin mapagtatagumpayan? Magiging peacemaker tayo? Una ho, kailangan ng pananampalataya. Pananampalataya, pakikisama sa Panginoong Jesucristo, at pagiging mahabagin sa kapwa. At sabi, yung mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan ay tatawaging mga anak ng Diyos. Tatawaging mga anak ng Diyos. Muli, merong mga bagay na hindi tayo pwedeng makipagpayapaan, tanda natin. Kung may sasantabi ang katotohanan, kung mawawala ang katotohanan, kung makakompromiso tayo at magkakasala, hindi ho tayo pwedeng makipagpayapaan dahil hindi ho yun yung kapayapaang tinuturo ng Biblia. Ang kapayapaang tinuturo ng Biblia ay sa mga kapwa mananampalataya at ito ay dapat nakabase sa katotohanan.
Pangatlo ho at huling punto sa chapter 10, verse 11, 12. Sabi ho dyan, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamahan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya, dadalas ho ng pang-uusig. Muli, ang mga totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, dadalas ng panlalait at pang-uusig mula sa tao. Wala hong totoong Kristiyano, totoong mananampalataya ni Kristo na hindi dadalas ng panlalait at pang-uusig. Kaya, ihanda mo ang iyong sarili. Makikipintura lang yan. So, yung mga totoong Kristiyano ho, dadanas sila ng panlalait, pang-uusig, at paparatakan sila ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil kay Kristo. Kaya sabi naman ng Panginoong Jesucristo, magsaya at magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang mga unang apostol ng Panginoong Jesucristo ay dumanas ng panlalait at pang-uusig. Pinaratangan sila ng lahat ng kasalanan at kasamaan. At ang nagbigay sa kanila ng pang-uusig, panlalait at paratang, yung mga kapwa nila Hudyo, mga kapwa nila mananampalataya. Sa Gawa chapter 14 verse 22, mababasa natin diyan na sinabi ng apostol ni Pedro, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Ang mga unang Kristiyano ho, dumanas ng mga pag-uusig. Si Pedro ay pinako sa krus ng pabaliktad. Si Pablo ay pinugutan ng ulo. Si Santiago ay namatay sa tabak. Si Juan ay binuhusan ng langis pero hindi namatay. Ang ginawa sa kanya, dinala siya sa isang isla sa Patmos at in-exile doon. Si Ladjan Bunyan, yung mga Kristiyano, pagkatapos ng mga church father at apostol, nakulong ng 12 taon dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Si Athanasius ay 5 beses ipinatapon sa kanyang bansa dahil sa pagdidepensa niya sa Trinity. Dahil nung panahon ni Athanasius, ang mga Kristiyano ay nadadala ng Arianismo o yung pinaniniwalaan ng Jehovah's Witnesses at Iglesia ni Cristo. Si Athanasius, ang ginawa niya, itinuturo niya yung tamang doktrina ng Trinity o Trinidad. At every time na tinuturo niya, ipinapatapon siya sa kanilang bansa. At pag namatay yung emperador, babalik ulit siya. Ituturo niya ulit yung Trinity, ipapatapon ulit siya. Pag namatay ulit yung emperador, babalik ulit siya. Ituturo niya ulit yung Trinity, ipapatapon ulit siya. 5 beses ho siya pinatapon. Pero hindi siya nagsawa na i-depend ang Trinity. Na meron isang Diyos, at ang Diyos na to ay nasa 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ang pumipili at nagtakda ng pagliligtas. Ang Diyos Anak ang bumaba para iligtas yung mga taong pinili at tinalaga ng Diyos Ama. At ang Diyos Espiritu Santo ang nagpapatupad ng lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa mga taong pinili at niligtas ni Kristo.
So, perfecto yung harmony ng gospel sa Trinity. At itong Diyos na to, pantay-pantay ang Diyos, pero sila ay magkakaiba sa kanilang layunin at tungkulin. Iisang Diyos, may tatlong persona, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. So, na-persecute si Athanasius dahil doon. Depending the Trinity. Sa atin sa lugar natin, sa area natin dito sa Batyan, napakarami hong kulto na nagkalat. Hindi sila naniniwala sa doktrina ng Trinity. Dating daan. Oneness. Yung sa tabi natin, mga apostolic, Jesus Miracle Crusade. Iglesia ni Cristo, Jehovah. Mga relihiyon na hindi naniniwala sa Trinidad, meron silang ebanghelyo at iba yung Jesus na pinaniniwalaan nila. Tayo ba handa natin idepensa yung pinaniniwalaan natin? Sila yung mga unang Kristiyano na exile, nakulong, namatay. Si John Hus naman, isang pari, ay sinunog ng buhay dahil sa paniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Justification by faith alone. Hindi naniniwala si John Hus na kailangan mo ng Pope para mamagitan sa Diyos, na kailangan mo si Mary para mamagitan sa Diyos, na naniniwala si Janus na para makadirekta ka sa Diyos Ama, ang kailangan mo lang, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay maliligtas at mapapawalang sala. Alam niyo yung ginawa sa kanya? Sinunog siya ng buhay. Si William Tyndale, sinunog nung siya inatake sa puso, namatay siya, pinahukay yung kanyang bangkay sinunog. Alam niyo ang naging kasalanan niya? Isinalin niya lang yung Biblia mula sa mula sa Latin patungo sa Ingles. Hindi nila maintindihan mga taga-England yung Latin, kung sasamba sila. Ang ginawa ni Wycliffe ay ni Tyndale, sinalin niya sa Ingles. Ngayon, nung naunawaan na ng tao ang Biblia, nalaman nila, mali pala yung tinuturo ng Romano Katoliko. Dahil dito, pinersecute siya at inusig. Si John Wycliffe din, ganon. Isinalin niya yung Biblia sa Ingles ulit, sa bansa nila. Naunawaan ng mga tao yung tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na walang purgatorio, na walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo. Alam niyo, pinersecute sila. Ang mga Waldensians, naniwala na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi mo kailangan magbayad sa simbahan. Hindi mo kailangan kung ano-anong gawin para ikaw ay mapawalang sala. Ang kailangan mo magtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Alam niyo ang ginawa sa mga Waldensians? Isang bansa ito na pinapersecute sila. Pag sila ay pinapersecute, tumatakbo sila sa bundok. Pag naabutan sila sa bundok, yung mga buntis na babae, ipinapagulong daw sa burol yung mga bata, tinutusok nung panusok na ganyan at ginagawa parang yung, alam mo tawag ito, yung barbecue. At ginawa ito ng relihiyon, ng relihiyong Romano Katoliko sa pangalan ng Diyos. Pero na-persecute sila dahil sa paniniwala nila sa tinuturo ng Biblia. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, pinagpapala ang pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Dahil kay Kristo. Ang mga apostol, dahil kay Kristo, pinatay, inusig, pinarusahan, nilait. Yung mga Kristiyano na tinukoy ko sa inyo, dahil kay Kristo may nabilanggo, pinatapon sa kanyang bayan, sinunog ng buhay, sinunog kahit patay na, meron din namang buong ang kanila, pinapatay, inuusig, dahil kay Kristo. Ikaw kapatid, anong pag-uusig na ang naranasan mo dahil kay Kristo? Ako, meron ako mga pag-uusig na minsan makitid na daw ang utak ko. Masyado akong nagiging yung puro na lang si Kristo.
At minsan naman, hindi na lang ako nakikipellowship sa iba. Pero alam niyo, hindi ako nagtataka. Pag totoong sumunod ka sa Diyos, sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, meron talagang persecution. Meron talagang pangusig. Lalo na pag sinabi mo na walang ibang paraan ng kaligtasan kundi si Kristo. Pag sinabi mo, exclusive lang ang salvation at walang ibang way kundi si Kristo, kalaban mo na lahat ng relihiyon, mga kapatid. Lahat ng relihiyon na nagsasabi na maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong sariling gawa, sasabihin mo sa kanila na hindi nila kaya liligtas ang sarili, si Kristo lang ang makapagliligtas sa kanila, kalaban mo na sila lahat. Ang Christianity, very exclusive, totoo yun. Sa Kristyanismo, walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Kaya maraming mga tao ayaw nila ng Kristyanismo kasi masyadong bida si Kristo. Masyadong naitataas si Kristo. Masyadong siya lang ang napapapurihan, naluluwalhati. Paano naman kami? Paano naman yung ego namin? Paano naman yung free will namin? At yun yung problema, doon nagsisimula ang persecution. Pag hindi matanggap ng tao na walang ibang magliligtas sa kanya kundi si Jesucristo, na dapat nilang papurihan, sambahin, luwalhatiin si Kristo lamang, problema na ho yun, naranas kayo ng pag-uusig. So, dalawang klase ng pang-uusig ang meron. Una, yung harapan, mga open enemies. Talagang yung kukumprontahin ka, hindi, mali ang tinuturo mo. Hindi lang si Kristo ang tagapagligtas, kailangan mo yung nanay niya. Kailangan mo rin maging membro ng simbahan. Kailangan mo rin ng mga ganito, hindi ho. May mga ganon, open enemies. Si Kristo lang ang nakapagliligtas. Kaya lang may membership ang church para magkaroon ng sistema. Pero kahit member ka ng church, kung wala ka kay Kristo, wala pa rin kaligtasan. Kaya lang kailangan ng church, dahil dito tayo hinuhubog, pinalalakas at dito tayo nilalagay ng Panginoong Jesucristo. Ito yung lugar na pinaglalagay niya sa mga nililigtas niya. Pero kailanman, ang simbahan, ang pagiging membro ng simbahan, ang mabubuting gawa, at kung kahit sino pa man, hindi ka niyan kayang iligtas, kapatid, mula sa puot ng Diyos. Ang makapagliligtas lang sa iyo mula sa puot ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. So ito may mga open enemies. Yan yung mga unang magpa-persecute sa'yo, open enemies. At minsan, mga mahal mo pa sa buhay yan, magulang, kapatid, mga kaibigan, yung mga dating kaibigan mo, ka-close mo, sila yung magpa-persecute sa'yo dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Meron naman yung secret enemies, nasa loob ng church. Sila yung mga nagpapanggap na kaibigan mo, sila yung nagpapanggap na mga kasama sa iglesia, pero sila ay mga peking kapatid. So meron din ganon. Yung secret enemies naman, may mga ganon yung magpe-persecute sa inyo. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Di ba? Pero ang maganda nun, sabi ng Panginoong Jesucristo, pinagpala ang mga inuusig, nilalait dahil sa Kanya. So, anong point natin dito? Yung pangusig, panlalait, paghihirap ay hindi maiwasan. Hindi maiiwasan. Kahit anong gawin mo. Kung ikaw ay naging totoong Kristiyano, ikaw ay totoong sumasamba kay Kristo, hindi mo maiiwasan yan. Pero mapagtatagumpayan mo yan sa biyaya ng Diyos. Actually, paglinggo, maraming persecution eh. Baka maraming hadlang para hindi ka makapagsimba. Maraming hadlang para hindi ka makadalo sa gawain. Persecution pa rin yun. Pero mapagtatagumpayan mo yan, kapatid, sa biyaya ng Diyos. Challenge. Anong challenge? Maganda po tayo para sa sufferings at persecution na pwede nating maranasan. Kasi pag hindi tayo handa, darating ang panahon, babagsak tayo. Susuko tayo, maghihina tayo. So, prepare for sufferings and persecution. Manalangin tayo ng katatagan, pag-ibig, at
panalangin natin yung kapwa natin. So dito nagtatapos yung series natin ng mga pinagpala. Muli mga kapatid, ang Matthew chapter 5 verse 1 to 12 ay para sa mga Kristiyano lang. Kung ikaw ay wala kay Kristo, hindi para sa iyo ang verse na to. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, para sa iyo ito. So sa pag-aaral ho ng salita ng Panginoon, kailangan natin distinguish para kanino sinulat, bakit sinusulat. So sinulat ito para sa mga believer. At ito yung conclusion, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Kung ikaw ay walang inaasahan kundi ang Diyos, pagdating sa kaligtasan mo, pinagpala ka. Pinagpala ang mga nagdadalamhati. Kung ikaw ay nagdadalamhati dahil nagkakasala ka palagi, ikaw ay pinagpala. Pinagpala yung mga mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, kalooban ng Diyos, salitaan ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga nagnanais maglingkod kay Kristo, makasunod kay Kristo, pinagpala yan. Pinagpala yung mahabagin, kung ikaw ay mahabagin sa kapwa. Pinagpala yung mga may malinis na puso. Paano yon? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pinagpala yung gumagawa ng paraan sa kapayapaan na hindi nagpapakompromiso, hindi sinasadlabi ang katotohanan. Pinagpala ang mga inuusig. Kung ikaw ay inuusig dahil kay Kristo, pinagpala ka. Kung ikaw ay inuusig dahil sa pananampalataya na nakaayon sa salita ng Diyos, pinagpala ka. Pinagpala ang mga nilalait, pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan dahil kay Kristo. Ang isang tanong, ikaw ba ay pinagpala? Mamamayan ka ba ng kalangitan? Suriin natin ang ating sarili. Kung tayo ay pinagpala, magpatuloy tayo mga kapatid. Magpatuloy tayo, i-endure natin yung biyaya ng Diyos, yung mga pagpapala na ito. Kung ikaw ay hindi pa pinagpala naman, mga kapatid, ito na yung panahon. Sisuko mo ang lahat ng meron ka na inaasahan mo kay Kristo. Isuko mo lahat ng pag-asa mo sa ibang bagay, isuko mo lahat ito kay Kristo. Sapagkat wala hong ibang paraan para makamtan ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan lamang ito ng pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod dito, at pananampalataya kay Kristo. Hindi natin makakamtan ang pagpapala ng Diyos kung hindi tayo sasampalataya kay Kristo. At kung naririnig mo ang mensaheng ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung nais mo makamtan ang pagpapala ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo na siya ay sapat, na siya lamang ang tagapagligtas, na siya yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa mundong ito ng isang buhay na hindi natin kayang ipamuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo ng mga makasalanan. At nang sa ganon, maranasan natin yung totoong pagpapala. Muli mga kapatid, hindi yung masama makamtan ang pagpapalang material, pisikal sa mundong ito. Pero hindi pwedeng ikumpara ang pagpapala na tinuturo ng Panginoong Jesucristo kumpara sa pagpapala ng mundong ito. Ang pagpapala ng mundong ito ay maglalaho kasabay natin. Pero ang pagpapala na mula sa Diyos, hindi maglalaho dahil ito ay galing mismo sa Diyos. At ang pagpapalang ito na mula sa Diyos, ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. Ito yung pinakanasain natin. Ito yung pinakanaisin natin, yung pagpapala na mula sa Diyos. Yung pagpapala na mula kay Kristo, na kaloob ng Espiritu Santo at dahil galing sa biyaya ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito, muli, tanggapin nawa ng bawat isa ang pagpapala na tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sermon sa bundok sa Mateo chapter 5, verse 1 to 12. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito.
Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka at niluluwalhati. Tulungan mo kami at gabayan, nawa ang pagpapala na mula sa Diyos ay kamtin namin. Maging matatag kami, Panginoon, sa pananampalataya namin sa Panginoong Jesucristo. Maging matibay kami, Panginoon. Tulungan mo kami na naisin, nasain yung mga pagpapala na itinuturo ni Kristo. Nawa sa aming pamilya, maghari ito. Tulungan mo kami, gabayan mo kami at samahan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.